Mga kabayan, habang gumugulong ang investigasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para maresolba ang kaso ng mga missing sa Bungeros, patuloy naman na kumikilos ang mga galamay ng mga pinaghihinalaang mastermind at nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Kahapon, ibinunyag ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na isa-isa nang inaariglo ang mga pamilya ng missing sa Bungero at nag-aalok ng malaking halaga kapalit ang kanilang pag-atras sa kaso. Pero nanindigan si Remulla na hindi sila papayag na maariglo ng mga makapangyarihan at bilyonaryong tao ang mga kaanak at biktima ng mga pinaslang at nawawalang sa Bungeros. Dagdag pa ni Remulla na kung sakaling mangyari ang arigluhan dahil lamang sa malalaking halaga na iniaalok ng mga pinaghihinala ang mastermind, wala nang magtitiwala sa hustisya na umiiral sa bansa. Maraming silang sinettle, ang alam ko, may balita kami nga may nasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is an issue that concerns the country and our way of life. Hindi na idinitalya ng DOJ magkano ang alok sa mga pamilya at kung sila ba ang mga nagsampa ng kasong murder sa DOJ nitong nagdaang buwan. Pero sabi ni Remulla, hindi dapat pera o mayayaman ang manaig sa kasong ito. Hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. Kung matatandaan, paulit-ulit na rin isiniwalat at ibinunyag ng National Police Commission o NAPOLCOM na may mga nagtatangka na rin lumapit sa kanilang tanggapan para mag-alok ng malaking halaga kapalit ang pagbaligtad sa kaso sa missing sa Bungeros. Pero nanindigan at matapang na sinupalpal ni NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan ang mga grupong ito. Aniya, hindi siya kayang bayaran ng kahit na magkano paman at lalong hindi siya natatakot kahit gaano pa kayaman at kapangyarihan ang mga grupo na kanilang babanggain para lang nabigyan ng hustisya ang mga biktima ng missing sa Bungero. Ang NAPOLCOM po ay hindi papabayad, hindi po matatakot. Nandito lang po tayo. Tayo po ang institusyon sa Philippine Constitution na siya pong dapat mangalaga at tumingin sa Philippine National Police. Gagawin po namin ang aming trabaho na walang takot. Dagdag pa ni Calinisan na gagawin nila ang lahat para mapanagot at maparusahan ang mga itinuturong mastermind ni Dondon Patidungan sa oras na mapatunayan ang mga ebidensya laban sa kanila. Napakaganda rin pong pagkakataon nito na ipakita na lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Tayo po ay nasa National Police Commission. Sila po ang gumagawa ng criminal aspect of the case. Tayo po ang sumisilip ng administrative aspect of the case. So kung susuriin nyo ho, yung pong buong gobyerno ay isa lang po ang papupuntahan yung katotohanan. So anything that is not with the truth ay sobra hong kabalintunaan. Hindi ho dapat natin tatanggapin po ang labas sa katotohanan. So dito po, pinapakita po na the government is serious to look into this case, to finally give justice to the families of the victims, kung sino man yon. At we will find answers. We will give you answers very, very, very soon. Nito lang nakalipas na linggo ay lumutang ang pangalan ni former CIDG Director Romeo Macapas na di umano ay nasilaw sa salapi ni Atong Ang at pilit na pinagsusumite ng apidabit ang ilang mga kaanak ng biktima ng missing sa Bungero. Ito ay kapalit ang pagbaligtad ng mga ito. Pero ilan sa kanila ang pumalag at nanindigan na mas nagtitiwala sila sa mga pahayag ni Patidungan na ang grupo ni Atong ang mastermind sa pagpapaligpit sa kanilang mga mahal sa buhay. Isa rin sa mga kakaibang kilos ni General Macapas na pinagdududahan ng kampo ni Patidungan ay noong arestuhin ni General ang kanyang dalawang kapatid na si Ella Kim at Jose Patidungan mula sa isang bansa sa Southeast Asia. Pero agad itong nidepensahan ng PNP. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po. Nung pagkabalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CIDG found out na convicted na po ito.
meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at in compliance doon po sa order ng court ay isinurrender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa patuloy na kumikilos ang mga mastermind gamit ang kanilang kapangyarihan at bilyones na pera para bayaran hindi lang ang mga biktima, pati ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para i-absuelto ang kanilang mga sarili, naniniwala ka ba na mananaig pa rin ang hustisya sa ating bansa para maparusahan at mapanagot ang mga akusado sa missing sabongero? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Good morning din po, attorney. Mainit po ulit na pinag-uusapan ngayon ito pong kaso ng mga nawawalang sabongero dahil po formally nagsampa na ng administrative complaints ito pong magkapatid na Julie at Ella Kim Patidongan. Laban nga daw po dito kay dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas. Sa ngayon po ba, sir, natanggap na po ba ng NAPOLCOM ito pong reklamo laban po kay dating CIDG Chief? At ano po ang initial na aksyon na gagawin po ng NAPOLCOM dito? Una po, nag-file nga po ang magkapatid na Patidongan. Dalawa po sila. Si Ella Kim Patidongan tsaka po si Julie Patidongan. In fact, ito po yung mga affidavits nila. They filed yesterday po sa National Police Commission. Ni-receive po ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service, ang ating IMIS. So ito po currently ine-evaluate po ng ating IMIS. Of course, kailangan po sa due process na pasagutin ang mga napangalanan po mga polis dito. Apparently, may 3. Kailangan pong under due process, they have to receive this complaint and they have to respond to this complaint filed by the brothers. Oo. So, antayin po namin din yung sagot ng mga napangalanan po dito. Oo, tama po ba yung narinig ko, sir? Bukod po kay CIDG Chief General Romeo Macapas, may 3 iba pang pulis ang inirereklamo din po ng magkapatid na Patidongan? Parang may 2 pang iba. So, 3 sila, parang may 2 pang iba. Okay po. So, oo. pangalanan naman kahapon yung mga pangalan na ito. Oo. Ano pong reklamo mismo ang isinampa po ng magkapatid na Patidongan laban po dito sa 3 pulis na ito? Siguro I'll answer this way. Misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and oppression. Nabanggit din naman ni Julie Patidongan to kahapon nung siya nagsalita. Ayun, yung 2 official din ng Philippine National Police. Bukod doon sa isang general na kanilang kinasuhan. Oo. Sir, meron din pong sinasabi na itong si Julie Patidongan na may isang police major pa. Kasama na po ba yon sa mga nakasuhan? O wala pa po dyan sa ngayon? Wala pa. Mukhang nakalimutan niya yun. Diba? Tama po kayo. Nung unang beses siya pumunta dito para mag-file ng kaso, meron siyang binanggit na isang police major na gusto niyang kasuhan. Mukhang walang police major dito sa aking harapan, sa papel na aking hawak. Oh, ano so po mukhang nakalimutan ni Julie Patidongan. Sir, ito pong police major na pinag-uusapan po natin, may idea na po ba ang NAPOLCOM kung sino po ito? Kung hindi pa naisasama po formally dyan sa reklamo, nasabi na rin po ba ni Patidongan kung sino itong police major na ito? Alam po natin yung buong storya, more or less. At least meron po kaming indications. But of course, it really depends on the evidence on hand. So, aantayin ho natin yung mga iba pang ebidensya na maaring maipasa ng kahit na sinong panig. And like I mentioned, tuloy pa rin po ang investigasyon ng National Police Commission. Gaano po katagal, sir? Kasi sabi nyo nga po, ito po ay dadaan pa sa initial findings and evaluation dyan sa IMIS or Investigation and Monitoring Inspection Service ninyo. How long will it take po para po dito sa initial findings and evaluation bago po kayo maglabas formally? Siguro po, let's speak historically. Noon po, bago pa tayo sumampa, totoo lang po, mabagal. Pero nung po pagsampa natin, ang mandungo natin 60 days from the filing of the complaint. Kung matatandaan ho natin, meron pong previous case filed po si Totoy dito at ito po ay naging formal charge na. In fact, nag-hearing na rin po kahapon dito doon po sa initial at unang
na final ni Totoy, na-file na po ng EMIS yung pong complaint na yon sa aming legal service at nag-hearing na po kahapon din. Sabay, nung umaga, hearing po dun sa complaint. Nung pong hapon, nagkaroon po ng filing po yung magkapatid na patidongan. Oo, bukod po So mabilis, Sige po, sir. Tuloy po. so mabilis po. In fact, if you will think about it, hindi lang po na-file yung complaint nung recently, nung sa final ni Totoy, hindi lang po na-file na ng formal charge na, nagkaroon ako ng hearing at wala pa kong isang buwan yun. So I think we're on track. Oo. Sir, Chair, posible pa po ba na may iba pang mga pulis na madamay dito bukod po dyan sa 3 nakasuhan? Mag-expand pa po ba itong case natin? Posible pa po. Since we have a short list, yung po ating investigasyon ay hindi po shotgun. Our investigation is actually very targeted. And we are looking into specific names and specific acts. So, baka po may... And I mentioned na nga ako na meron pong isang lumutang sa akin a few days ago. Nagbibigay pa ng ibang mga pangalan at iba pang mga particular na insidente. Sana po maglakas siya ng loob at lumutang talaga siya. Pero siya po nakausap ko. Pero sabi nyo nga po kanina, syempre bibigyan po natin ng due process ang lahat. Siyempre po, hindi po pwedeng hindi. Tama. Yun po ang esensya ng isang demokrasya. Lahat po ng yung karapatan po ng pantao ng ating bansa. We should first hear before we condemn. And I promise to every Filipino that meron pong due process dito po sa National Police Commission. Tayo po on the level sa ating pong investigasyon, on the level din po sa ating paghihir po ng mga kaso. Sir, naglabas din po ng statement ng PNP kamakailan lang tungkol po dito sa reassignment ni General Macapas. Ang sinasabi po nila, hindi raw po konektado yung reassignment sa kaso po ng mga missing sa Bungero. Ano po ang take ng NAPOLCOM dito, sir? Siguro, I'd rather not comment first. Diyan naman si Boss Ted, Ma'am DJ Chacha. Napakalakas sa akin ni Boss Ted. Sa panahon po na ready na kami mag-comment on certain matters, kayo po ang una kong sasabihan. Nais na ipawalang bisa ng National Police Commission ang assignment ng ilang mataas na opisyal na inilagay sa pwesto ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III. Sa dokumento o Resolution Number 2025-0531 na nakuha ng UNTV, inatasan ng NAPOLCOM ang pamunuan ng PNP na i-recall o baliwalain at i-modify ang inilabas na order ng PNP sa ilang third-level officers ng pambansang pulisya. Kabilang dito sina Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mula sa Area Police Command Western Mindanao ay ipinababalik bilang number 2 in command ng PNP o Deputy Chief per Administration. Pinababalik din sa dating pwesto si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang commander ng APC Western Mindanao mula sa pagiging Deputy Chief for Administration. Kasama din sa ipinare-recall ay si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na ipinwesto ni General Torre bilang Deputy Regional Director for Administration ng National Capital Region Police Office mula Direktor ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Bukod sa pagbawi ng posisyon, nais din ng NAPOLCOM na ipwesto sina Police Major General Robert Alexander Morico II mula Commander ng APC Visayas patungo ng National Capital Region Police Office bilang Direktor. Police Major General Anthony Abirin mula sa pagiging Direktor ng NCRPO papunta naman sa Criminal Investigation and Detection Group bilang Direktor. Police Brigadier General Christopher Abrahano na mula sa CIDG patungo ng APC Visayas bilang Officer in Charge. Ayon sa NAPOLCOM, nasa kapangyarihan nila ang administrative control at operational supervision sa PNP. Well, Mr. President, unang-una, papasalamat ako una sa Diyos, pangalawa kay Senator Robin, pangatlo po sa ating mga colleagues for being very active on this issue kasi truly, one of the most important gifts of God is children. Diba? And bakit ba tayo nagtatrabaho dito sa Senate kung hindi para sa hindi lang sa present generation pero sa next generations, di ba? And unless this issue is properly addressed, and I think this is an issue that has been debated on
since naging controversial nga ang the age, whether the proposal is iakyat or ibaba, whether yung pinag-uusapan nga is custody ng magulang, DSWD, or sa bahay, di ba? And I'd like to thank Senator Pangilinan for, elaborating and making it clear na iba yung batas, iba yung myth, iba yung implementation, iba yung palpak sa implementation. Kasi that's the first point I want to make, building on that, no? If you look at my record in terms of mga penalties, I've also learned from it since I first became a congressman in 1998, di ba? Kasi meron talagang karumal-dumal na krimen. So yung iba hindi naniniwala sa death penalty, yung iba naniniwala sa death penalty. Yung talamak naman na corruption, sabi nga ni Senator JV, ang ating majority leader ngayon, na hindi pwedeng i-expose lang, hindi pwedeng pagalitan, ipahiya. Dapat yan kasuhan at ikulong. Di ba? So, what criminology or yung sciences have taught us that it is the certainty of two things. One, the certainty na mahuhuli ka. And number two, yung certainty na paparusahan ka. So kahit gawin mong death penalty ang jaywalking, kung ang tingin ng tao, wala namang papatay sa atin, jaywalking yan, di ba? Pero kahit yan ay pitik sa tenga. Pero kung sigurado nilang huhulihin ka at siguradong pipitikin ka sa tenga, mas papakinggan yon. So, yun yung una kong tanong na, do you have a sense, given your experience, both nung riding high as the first Robin Padilla na nakilala namin sa sinihan, no? Whether it's the bad boy or whether it's the charming romantic. Secondly, when you were in jail. And thirdly, when you left jail. And fourthly, na ngayon na senador ka na, experience mo ba na parang ang dating sa mga minor de edad, hindi naman tayo hulihin at hindi naman tayo paparusahan? Opo, maraming salamat po, Senator Alan. Alam niyo po, kanina nailahad ko po yan. Noong ako po ay 10 years old, siyempre po, ang lagi nating nasa isip, anak ka ng gobernador, malakas ka. So, pag ginuhuli kami ng pulis po, lagi tayong nakakalabas. So, nandun po yung sinasabi ninyong hindi ako makukulong kasi meron akong sandigan. Opo. Kaya po yung hanggang sa nag-artista po ako, ganun pa din po ang nangyari dahil tayo po'y napalapit naman sa isang pangulo at yung pangulo na yon naging sa bandang huli, pinakulong din po niya tayo pero konsentidor din nung una. Opo, no? Kaya po, nasasabi ko, tama po yung sinabi ninyo na hanggat hindi ka naniniwala na makukulong ka at mapaparusahan ka, dire-diretso po yun. Let me appreciate both your humility. Opo. Narinig ko yung sinabi, yung tama naman yung dinidiscuss dito, sa iyo naman ay personal experience. Opo. And let me also appreciate yung, ang sinasabi mo kasi yung nangyayari sa kalye, yung appreciation eh. Opo. So, may laban between the intellectual and the upper middle class and those in the gated societies versus what's happening in the streets. Opo. At sinasabi mo, hindi lang in the streets of Metro Davao, Metro Cebu, Baguio, capitals ng ating mga probinsya, but Metro Manila, but it's happening even in rural areas, no? Opo. So the point I want to make, Mr. President, is kasi mahilig tayong kumopya, partly colonial mentality dahil mahigit 300 years tayo under the Spanish rule, although administered by Mexico, and the American rule, no? Partly also because siguro mahaba history nila sa human rights, but
Kung makikita mo kasi sa West, ang kanilang focus ay individual rights. Yung individual. So, wala akong I accept and I respect and I agree. Tignan yung bata. Importante yung bata. Importante yung hindi lang punishment, pero importante din yung rehabilitation, etc.